Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, pag-aaralan naman natin using C++ yung functions. Okay? Ano yung mga functions, paano natin siya kinocode at para saan natin siya ginagamit. So without further ado, open na natin yung ating mga code editor. Ang gamit ko ngayon is Visual Studio Code. As you can see, meron tayong mga code dito. Siyempre yung basic codes natin. So kung mapansin niyo, meron tayong unang function dito. Ito yung tinatawag natin na integer main. Ito ay isang integer main na function. Okay? Ano ibig sabihin kapag ang isang function ay isang integer? Kapag ang function ay isang integer, ibig sabihin yan guys, meron tayong ine-expect na return. Anong return yon? Nag-expect tayo ng return of an integer. Okay? Nag-expect tayo ng return na integer kapag ang ating function na ginagamit ay isang integer function. Okay? Pag sinabing integer function guys, hindi lang yan main. So, pwede rin na ibang function is maging integer. Okay? At dahil integer function si main function, nag-expect tayo ng return na integer. Kaya meron tayong return 0 dito. Diba? Yan yung magsasabi na yung function mo, goods siya, gumana siya lahat. Ganon. So, meron pang isang klase ng function guys, yung tinatawag natin na void. Kapag ka void naman ng isang function, wala tayong return na ina-expect. Hindi tayo nag-expect na magre-return siya ng kahit ano man. Okay? Wala siyang return integer na nakalagay. Hindi niya kailangan mag-return ng any value. So, usually, saan ba natin ginagamit tong mga void na functions? Ito mga void na functions guys, ginagamit natin to as reusable codes. Meron tayong tinatawag na reusable codes. What do I mean by that? Ganito yan guys. For example, mahaba na yung code na ginagawa mo. Tapos merong certain line of codes na gusto mo gamitin dun sa unahan, gusto mo rin gamitin sa gitna at saka sa dulo. Tapos sabihin natin, itong line of codes na to sobrang haba niya. Medyo nakaka-stress at nakakapagod yon na every time na kailangan mo tong function na to, kailangan mo siyang i-code na naman. 'Di ba? Kung gagamitin mo siya sa unahan, i-code mo siya line by line. Tapos kung gagamitin mo sa gitna, i-code mo na naman siya. Medyo nakakaurat yun guys, 'di ba? Doon ngayon pumapasok tong mga functions. Pag sinabi nating reusable codes, pwede mo siyang i-predefined, gagawin mo na siya, itatype mo na siya, tapos every time na gagamitin mo siya ulit, kailangan mo na lang i-mention yung pangalan ng function. Hindi mo na siya kailangan i-type all the way through from the first line hanggang sa dulo. Anong ibig kong sabihin? So ganito guys, para ma-demo ko sa inyo ng malinaw, gawa tayo ng example. Gawa tayo ng isang example ng function. So maglalagay tayo dito ng void guys. So sabihin natin yung pangalan ng function ko is greetings. Ito yung isa sa pinaka-common. Ngayon at dahil function yan, lagi yang merong parenthesis. Okay? So itong parenthesis, ito yung next topic natin. Ang tawag kasi dito is parameters. Pero pwedeng magbago yan. Okay? Tapos dahil function siya, meron siyang sarili niyang curly braces. Meron siyang sariling line of codes or block of codes na gagana every time na gagamitin natin siya. So kaya siya nagiging reusable codes. For example, sa function na greetings, ang code na gusto kong nakalagay dyan is character out, hi, hello. Ito yung greetings na gusto kong mag-display. Okay? And then, end line. So gumawa ako ng isang isang void function na ang pangalan is greetings. Siyempre, dahil function yan, meron niyang parenthesis, tapos meron siyang sarili niyang block of codes. So, yung nilagay kong code doon sa loob ng function na greeting is isang simpleng character out na hi, hello. Hindi ko sinasabi na isa lang yung pwede nating ilagay dyan, guys. Okay? Pwede kang maglagay ng kahit sobrang habang code yan. Bahala ka sa buhay mo. Pero dahil example lang naman to, isa lang yung ilalagay ko ngayon, which is simpleng greetings lang na hi, hello. Ngayon na nakagawa na ako ng function na greetings. Hindi ibig sabihin yan guys na kung nakagawa ako ng function na greetings, pag niran ko to is magdi-display na agad yung hi hello. Hindi ganun yon. So i-run natin siya. As you can see guys, walang nag-display. Bakit ganun? Kasi guys, ang magdi-display is hindi naman itong void na function. Ang magdi-display dyan is yung main function natin. So kaya walang nag-display kasi wala naman akong nilagay sa main function. Pag sinabi nating main, yan yung gagana. Yan yung pinaka main function. Kung hindi ko i-mention dito yung function na greetings, hindi siya gagana. Okay? Hindi yan magde-display unless na nasa loob siya ng main function. So, kung gusto ko paganahin itong greetings na function, kailangan ko siyang i-mention dito sa loob ni main function. So, this time, i-mention natin siya. So, paano? Siyempre, ilalagay mo lang yung pangalan ng function, yung greetings. Tapos, maglagay ka ng, dahil function yan, parenthesis, and then end of the statement. This time, guys, kapag kaniran ko na to, dahil tinawag ko na sa loob ng main function, si void function na greetings, magraran na yung kanyang block of codes na hi, hello. So, ayan guys, nakita ninyo, nag-display na yung hi, hello. O, ba't ngayon nag-display na? Kasi nilagay ko na siya sa loob ng main. Tinawag ko na yung function. Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to
nyo na mas subscribe? If oo guys, please click the subscribe button. Kasi habang lumalaki tong channel na to guys, mas lalo pa akong nai-inspire na gumawa ng mas marami pang tutorial videos na pwede ninyong pag-aralan at intindihin kahit na nagsisimula pa lang kayong mag-aral ng coding and programming. So ayan guys, nakita ninyo, nag-display na yung hi hello. O ba't ngayon nag-display na? Kasi nilagay ko na siya sa loob ng main. Tinawag ko na yung function. So dyan nagiging reusable ang isang function guys. Kumbaga kung kailangan mo siya ngayon, hindi mo na kailangan i-code yung character out, hi hello. Tapos sabihin natin kung mahaba yung code na yan, edi ko-code mo na naman ulit. Hindi na. Pwede mo na siyang i-declare as an individual function na tatawagin mo na lang anytime na kailangan mo siyang gamitin. Okay? So sabihin natin gawa pa tayo ng isa. So pwede kang gumawa ng maraming function guys. So pangalanan natin ito na adding two numbers. Sabihin natin. Yan. Tapos syempre function yan. So meron yung parameters or parentheses. Mamaya papaliwanag ko yan. Tapos curly braces. Ano yung code na gusto nating ilagay dito sa void function na adding two numbers? Character out. Sabihin natin, gusto natin mag-display dito 2 plus 2. 2 plus 2 is 4, diba? End line, end of the statement. So guys, pag niran ko to, hindi agad lalabas dyan yung 4. Hindi yun magdi-display agad-agad. Bakit? Kasi hindi naman siya kasama dun sa main function. Ang magdi-display lang yung main function. At ang kasama sa main function, si greetings, yung hi hello. So hindi siya kasama sa magra-run. Diba? Nakita ninyo? So paano natin i-display ngayon tong adding two numbers? Edi i-mention mo siya sa loob ng main function. So paano? Lagay mo lang yung pangalan. Ayan, adding two numbers. Tapos lagyan mo ng parenthesis kasi function yan eh. Tapos end of the statement. So this time, pag niran mo yung code mo, lalabas na yung 4. Kasi yun yung nakakode sa loob ni adding two numbers na function. Diba? 2 plus 2, edi 4. So ayan guys, nakita ninyo? 4 at saka hello. Guys, meron nga pala akong ginawang PDF notes kung saan nakalagay yung mga code snippets and mga code example na ginamit ko dito. Also, doon din nakalagay guys yung mga summary ng mga explanations ko. And I really believe na makakatulong tong mga notes na to sa pag-aaral ninyo ng coding and programming. Kasi guys, mahirap mag-backward and forward kung sa video ka lang mag-aaral. So maganda pa rin na meron kang notes. And kung gusto mo ng kopya guys, andyan yung download link sa description sa baba. Ngayon guys, since alam na natin na itong functions is pwede natin gamitin para sa mga reusable codes. So hindi lang naman yun yung gamit niya. No? So pwede mo rin gamitin yung function sa pag-organize ng mga code. So ginagamit din kasi itong function guys for abstraction, encapsulation, and sa pag-organize. So marami. Later videos pag-usapan natin. Ngayon gusto kong i-pinpoint guys na since pinag-aaralan na natin itong functions, kailangan maintindihan natin itong parenthesis na to. Okay? Ano tong parenthesis na to? Para saan to? Meron siyang dalawang estado guys. Okay? Yung tinatawag na parameters. So there are point in time na ang tawag sa kanya is parameters. Tapos, meron naman point in time na hindi na siya parameters. Do, yung pa din, yung same parenthesis pa din. Pero ang tawag na sa kanya, arguments na. Okay? So, kailangan nating maintindihan ano yung parameters and arguments. Ito yun guys, yung parenthesis. Ano yan? Anong ginagawa niyan? Para saan yan? Ba't lagi nakakonekta sa function itong parenthesis na to? Para saan? At paano natin siya i-utilize? Paano natin siya ginagamit? Kailan natin siya ginagamit? At paano natin siya gagamitin? So, yun yung next topic natin. Okay? Arguments and parameters.